Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Alam niyo po, Amoris Laetitia is a Latin term. Amores means love. Laetitia means joy. The joy of love. Pero alam niyo po, itong salitang joy, malalim po ang ibig sabihin nito. Hindi lamang po ibig sabihin nito yung saya, yung lagi kang masaya, o yung lagi kang tumatawa. So joy is something deeper than happiness. Why? Because happiness, as the term connotes, is dependent on what is happening around you. Kaya nga happiness ang tawag natin eh. Because it is very much dependent on what is going on, what is happening around you. Kapag maganda ang nangyayari sa paligid mo, naturally you are happy. Masaya ka. But when things are no longer going on according to plan, magiging masaya ka pa ba? Will you still be joyful? Yun po ang pagkakaiba ng Laetitia. That is the difference with joy. Because joy is not dependent on what is happening around you. Hindi lamang yan saya. Yan ay tinatawag nating ligaya o kaya naman galak. No? Yan yung bati ng anghel kay Maria, di ba? Nung dinalaw ni Anghel Gabriel si Maria, hindi naman niya sinabing, masaya ka, Maria. Di ba? Anong bati ni Gabriel? Magalak ka, Maria. Be joyful, Mary. Because what Mary will experience ay hindi puro kasayahan. In fact, no, nung dinala nga ni Maria yung sanggol sa templo, ang unang bati sa kanya ni Simeon, sabi niya, ang puso mo ay tuturukan ng balaraw. Your heart will be pierced with a sword. So when Mary was chosen to be the mother of God, it was not a walk in the park. Hindi laging magiging masaya ang kanyang buhay, pero laging magiging puno ng galak ang kanyang buhay. Why? Because joy is an in-depth feeling of peace and tranquility that you are living a life according to the will of God. Yun ang joy eh. Kaya minsan, kahit na hindi perpekto ang nangyayari sa paligid mo, you can still be joyful. Kahit na hindi ka laging tumatawa, you can still be joyful. Because joy is not dependent on what is happening to you. Joy is not dependent on your circumstances. It is dependent on your character. At yan yung gustong ituro sa atin ni Pope Francis. Nung sinabi niyang, love will bring us joy, the joy of love, itinuturo niya sa atin na ang galak na idudulot ng pag-ibig ay isang galak na nangyayari o nanggagaling sa kaalaman that we are living a life in accordance with the divine plan. Okay? So yan po talaga yung ibig sabihin ng Amoris Laetitia. It is about the plan of God for love and marriage in the family. And that is what Pope Francis wanted us to rediscover. Hopefully, we will discover once again the beauty of love and how this love will bring us the joy that our hearts are looking for. Okay? So, Amoris Laetitia, ito po ay isang post-synodal apostolic exhortation at ito po yung complete title.
Amoris Laetitia of the Holy Father Francis, written for the bishops, priests, deacons, consecrated persons, Christian married couples, and all faithful on the love of the family. So yan po yung complete title ng dokumento. And if you look at the first line of the document, ito po yung sinabi doon. The joy of love experienced by families is also the joy of the church. Ano po ang gustong sabihin sa atin dito ni Pope Francis? Joy, the joy of man is the agenda of the church. The joy of man is also the agenda of God. If there is something that God wills for humanity, and if there is something that the church wills and longs for humanity, for both man and woman, it is to experience joy. At sana po, when we are confronted with, for example, the laws of God, the laws of the Scriptures, the laws of the church, sana maunawaan natin, it was meant to bring us joy. Hindi laging masaya, hindi laging madali, pero kapag ito ay ating ginawa, kapag ito ay ating sinunod, this will bring us a deeper sense of joy, a joy that the world cannot give, a joy that only God can give. Alam niyo, minsan meron po akong nakitang cartoon strip, dalawang magkaibigan. Yung isang kaibigan niya, nagagalit siya dun sa mga commandments of the church, the commandments of God. At ang sabi niya dito, I hate being confined by this fence. I am jumping over it. At kung inyong mapapansin, ang title ng fence is God's command. So, he looks at God's command as a fence that restricts his freedom. Ang sabi ng kanyang kaibigan, wait, it's not a fence. Pero ang sabi ng kaibigan niya, no, I will jump over it. And then ano yung nangyari? In the second image, nakita natin, sabi ng kanyang kaibigan, it's a guardrail. It's a guardrail. Mga kapatid, ano po yung pagkakaiba ng fence at guardrail? A fence is something that restricts your movement. A fence is something that takes away your freedom. And therefore, a fence is something that takes away your joy. But what is a guardrail? A guardrail is something that safeguards your freedom. Actually, it makes you more free. Okay? It liberates you. A guardrail is something that safeguards your joy. And therefore, the more you submit to the commands of God, the more you flourish, the more you become free, and the more joyful you become. Mga kapatid, yan po ang layunin ni Pope Francis when he wrote Amoris Laetitia, the joy of love. Because he wants us to discover the joy that the commands of God bring to the individual, to the family, and to the world at large. When we look at the document, Amoris Laetitia, ito po yung laman ng document. It is composed of 9 chapters. Chapter 1, it speaks of in the light of the Word. Pinapaalala sa atin dito that Jesus is the Word of God who became flesh. Bakit? Para ipaalala sa atin that faith and religion is not only a matter of codes and restrictions. It is a matter of configuration to the person of Christ. Kaya ipinakita ni Pope Francis, Jesus is the personification of the love and joy of God. And the more we configure ourselves to the person of Jesus, the more free and joyful we become. In the second chapter, pinapakita dito the experiences and the challenges of the family. So, magpe-painting ang Holy Father. Ano ba yung mga pagsubok na hinaharap ng pamilya ngayon?
And then the third chapter, we look to Jesus. At ano ba yung panawagan ni Jesus para sa atin sa pamilya? We look to the family of Jesus. Dahil si Jesus, hindi naman lumitaw na lang bigla as an adult in our world. Jesus also came into the world through the family and in the family. So do you want to understand what the family is? Let us look at the family of Jesus. The family at Nazareth, Jesus, Mary, and Joseph. Chapter 4 is about love in marriage. Ayan. Ano ba yung pag-ibig? Paano ba natin ito mauunawaan? Chapter 5, love made fruitful. One of the characteristics of love, it's always procreative. It is fruitful. At ang tinatawag natin fruitful dito, hindi lamang fruitful in a physical sense, but it is also fruitful in an integral sense because it will promote the overall flourishing of the human person. Chapter 6, dito po lumalabas yung mga pastoral perspectives. Ito po ay paalala naman sa mga pari, sa mga madre, sa mga family life organizations, sa mga family-oriented groups. Pinapaalala sa atin, paano ba nating sasamahan ang pamilya sa kanilang paglalakbay dito sa mundo? And how will we accompany them in their vocation to family life? So pastoral perspective, paano tayong magpapastol? Katulad ng isang pastol na inaalagaan ang kanilang tupa. Chapter 7, towards a better education of children. Focus now on the children. No? Paano nating aalagaan ang mga bata? Alam nyo, magandang chapter ito kasi anong tinuturo ni Pope Francis? Lagi nating naririnig, let us leave a better world for our children. But you know what is better? Let us leave better children for the world. Kasi gaano man kaganda yung mundong iiwan natin sa mga bata, kung hindi nila alam paano alagaan ito, if they are not well-formed, they themselves will destroy this world. So we do not only live a better world for our children, we also live a better children for the world. Kaya mahalaga yung paghuhubog ng mga bata. Chapter 8, dito po yung guiding, discerning, and integrating weakness. Ito po actually yung isa sa pinakamahalagang chapter ng Amoris Laetitia. Kasi dito lumalabas yung mga ipinapaalala ni Pope Francis kung paano natin aalagaan ang pamilya. If we want to appreciate Amoris Laetitia, let us look at the whole document. And then chapter 9, it is the spirituality of marriage and the family. So ang marriage ay hindi lamang asosasyon. It is actually a spirituality. And marriages will be successful if we live it according to a certain spirituality. So yan po yung laman ng Amoris Laetitia in a nutshell. 3 words that summarize Amoris Laetitia. 3 words. Ano po yung 3 words na yon? I call it continuity, synodality, and corresponsibility. Okay? Ulitin ko po. Continuity, synodality, corresponsibility. Now, bakit ko po tinawag na continuity? Because kapag binasa po natin ang Amoris Laetitia, makikita nyo naman that many things that Pope Francis wrote in Amoris Laetitia is actually a continuity of what the past magisteriums taught and wrote about marriage and the family. Pag binasa po natin yung kabuuan ng Amoris Laetitia, at hindi lamang tayo magfo-focus doon sa certain aspects that have become quote-unquote controversial in the past, makikita natin, Amoris Laetitia is in continuity with the past magisteriums, with the writings of Pope John Paul II, with the writings of Pope Benedict. Makikita po ninyo that everything that can be found in Amoris Laetitia is in continuity with the teaching and the consistent reminder of our past magisterium. So yan yung unang characteristic
ng Amoris Laetitia. The first word, continuity. Second word, synodality. Synodality. Nako, lagi niyo pong maririnig itong salitang ito beginning today and onwards. Synodality. Lalong-lalo na in the magisterium of Pope Francis, paboritong salita po ito ni Pope Francis. So ano pong ibig sabihin talaga ng synod or synodality? Literally, it means with you on the way. Or walking together. Or it also means journeying together. So yan po yung another meaning of the word synod, synodality. It is journeying together. So when you apply that to the popes, the bishops, and the priests coming together or meeting together to decide on an important church matter that we call a synod, this is an expression of the church walking with her flock. Ito yung larawan ng simbahan na nakikilakbay kasama ng mga taong bayan, ng mga sumasampalataya. Ito yung image of the pastor working and walking together with his people. This is the image of the shepherd walking with the sheep. So yan po ang ibig sabihin ng synodality. And Amoris Laetitia, yan po yung gustong ituro ni Pope Francis. Especially in chapter 8. Alam niyo yung chapter 8, diyan makikita talaga yung synodality. Na ang sabi ni Pope Francis, sana yung mga pastors ng simbahan ay makita po tayo. I am now talking to all the shepherds, to all the pastors, or maybe even educators na nagtuturo ng mga tao. Sana makita tayo, hindi lamang people who give the faithful rules to follow. Sana makita tayo as shepherds accompanying the sheep. Hindi sapat yung nag-iwan tayo ng batas and then we leave people to follow it on their own. We cannot simply do that. Kung magbibigay man tayo ng katuruan o batas, ang sabi ni Pope Francis, let us show people how to live it. And not only show, let us journey with them. Let us accompany them even in their struggle on living it out. At sana, while we journey with them, maunawaan natin na their journey will not always be perfect. May mga pagkakataon na yung kanilang pagsunod sa mga batas na ito ay hindi laging naaayon sa kalooban ng Diyos. Synodality tells us, sana wag tayong maging mabilis sa paghusga. Sana we accompany them. Kasi kapag nakinig muna tayo, anong mararamdaman ng mga pinakikinggan natin? They will feel understood. They will feel loved. They will feel cared for. When people feel cared for, they don't mind being confronted with the truth. And when they feel confronted with the truth, they will respond to the truth. At sana, yan yung maging larawan ng simbahan natin. Yan yung gusto ni Pope Francis na maging larawan ng simbahan natin. It doesn't mean a church that will not confront. It doesn't mean a church that will not lecture. But it does mean a church that will listen and a church that will care. Ayon, no? So yan po yung ibig sabihin ng synodality. At sana maisabuhay natin yan through the inspiration of Amoris Laetitia. Okay? So yan po yung pangalawang word. Ano nga yung unang salita? Continuity. Pangalawa, synodality. At ang pangatlo, I call it co-responsibility. Co-responsibility. Kasi in the last chapter of Amoris Laetitia, Francis spoke about the spirituality of marriage. At dito makikita natin, binibigyan ni Pope Francis ang married people ng vocation, a calling. Hindi kayo tinuturuan lamang. You are also co-workers with us.
In fact, no, sana maunawaan natin, yung clergy people, yung mga pare, mga madre, mga katekista, o people in the religious life, they only constitute maybe 1% of the total population. Ano yung 99%? Married people. O kaya naman people who live in the world, who live in the secular world. So if there are people who will bring the gospel, the joy of love, the Amoris Laetitia in the world, hindi lamang yung 1% ito. Dapat yung 99% kasama natin. Itinuturo, ipinapahayag, the joy of love, Amoris Laetitia. Kaya in the last chapter of Amoris Laetitia, yun yung challenge na ibinibigay ni Pope Francis. My dear married people, my dear baptized people, my dear Christians, you have a responsibility. You are co-responsible. At yun yung hamon na sana ay iyakapin natin. Maraming salamat po sa panonood, sa pakikinig. God bless you. And once again, let us discover Amoris Laetitia, the joy of love. Kaya naman, hindi na tayo umalis dito sa background natin. Kasi pag nakikita mo yung clouds na yan, inaabangan mo si Super Joy. Yung pala si Super God. Diba? Dahil sa kanya talaga nanggagaling yung grasya na para tayo maging masaya. Diba? Biruin mo, no? Ini-create niya yung Amoris Laetitia through Pope Francis, no? Na maibaba sa atin. Ang ganda talaga nitong pinaliwanag ni Father Joel. Dahil dyan, siguro maraming mga parokya ang susubukan na nilang gawin. Dahil ngayon, malinaw na pinaintindi sa kanila. Diba sinabi niya kung kanino naka-address yung Amoris Laetitia na book at saka yung sinabi na challenge sa atin ni Pope Francis na isa daw tayo sa makakatulong para ipalaganap itong joy na mararamdaman ng lahat ng pamilya. Yes. Diba? Kaya sana huwag natin ibaliwala, no? Itong mga napapanood natin dito sa ating P-Pop Live kasi lahat po yan galing talaga sa libro ng Amoris. And mapapansin nyo nga ninyo, minsan nag-uulit kami ng paragraph kasi sa unang basa namin ito yung intindi namin. Sa pangalawa, meron pa palang mas malalim pa. Yeah. Sabi, basahin daw ng wag mabilisan, di ba? Sabi ni Pope Francis. Kaya tayo naman, paragraph by paragraph, o kaya minsan sentence by sentence lang. Pero yung actual na yung ginawa na natin, yung challenge. Yes. Tumugon tayo sa challenge. Medyo magsa 7 years na tayo. Yeah. And gusto natin i-share sa kanila, ano ba yung mga realize natin o natutunan natin doon sa ating journey. Correct. Kaya nga, nung pinapakinggan ko yung talk ni Father, mangiyak-iyak talaga kasi iyakin talaga ako. No? Lalo na yung pag tears of joy. Ika nga. Bakit yung joy pero umiiyak, di ba? Kasi natutuwa ako na yung mga sa in-explain ni Father kanina, nangyayari dito sa ginawa natin, lalong-lalo na dito sa kapihan ng simbahan. No, nag-start tayo sa P-Pop Cafe, tapos sumunod sa kapihan ng simbahan, na nakita natin na naa-accompany natin talaga yung mga iba-ibang klaseng tao. Yeah. Yan ang gusto kong ma-share sa kanila, experience natin. Doon tayo ay nagsimula. Naintindihan natin, nagkaroon tayo ng understanding doon sa programa na yan. Dahil ang tinilala natin yung challenge, yung hiningi sa ating sabi, you should have an accompaniment program sa inyong parokya. Yun lang, tumugod kami. Na-realize namin, talaga palang minsan, pagka ibinigay sa iyo yung ganong idea, it is a calling. Ang tingin ko, it is a calling. Na from there, tumugod na tayo. We started na ang dami pa natin kulang. Sabi pa nga, kulang pa tayo ng mga service team. Kulang pa tayo ng pondo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Yes. But we started. Correct. Kaya nga sabi nga, God sees our hearts. No, ang unang-unang dapat sana magkaroon tayo yung desire natin, no, to do this mission. And accept natin na mission ito. Minsan kasi pag mission ang tingin mo,
kahit anong mangyari, go tayo, no? And why? Because when you talk of mission, the grace of the Lord starts pouring. Yes. And then tayo, tanggap lang tayo ng tanggap. Yes, Lord, thank you sa mga binibigay mo sa amin. Na hindi namin akalain na umabot na tayo ngayon ng 7 years. Yeah. O, ikalawa na natutunan natin. Si God, meron pinadadalang tulong sa atin. Wish sana natin, pero hindi natin makuha. But we continue the task kahit na wala pa yon. So whatever we have, yun ang pinagtsatsagaan natin gawin. Yes, yun na nga, di ba? Sabi nga natin na first thing that we do is we should accept this as a mission. Bakit hindi natin ma-accept? Kasi sinabi na nga dito kung kanino para sino ang dapat gawa. Kasama dito yung COF, no? Yung mga lahat ng mga tumutulong sa simbahan. Kaya kahit wala pa talagang visible na mga tulong o mga gamit, but the heart is there, the desire is there, and we see it as a mission, alam natin na hindi tayo pababayaan, Lord. Kaya we continue. So, di ba, nung una, sabi natin, kailangan natin ng venue. Binigyan naman tayo, kahit na maliit lang. Tapos, yung makakatulong natin, sabi natin, paano yan? Tayo lang ang counselor dito. Oo, dalawa. Kailangan dyan, dahil accompaniment, dapat marami tayong counselor. So, habang wala pa, andun na kami. Paano yung panggastos? Tingnan mo ha, sabi mo, walang counselor or konti lang yung counselors. Pero anong na-realize natin? Hindi pala talaga ganun dapat ka-need, no? Kasi si Lord, alam ni Lord, wala kayong counselor o konti. So, hindi niya tayo bibigyan ng mga problematic na client, no? At tapos, nakita natin na kausapin mo lang pala yung mga tao, makinig ka sa kanila, nare-relieve na sila. Para na rin tayo naging counselor, no? By just hearing them, listening to their problems, nakakagaang na sa kalooban. So, gawa yun, hindi ba? O, diba, nung nag-pandemic, sabi ko, paano tayo ngayon yan? Bawal na tayo magkita-kita, so paano, titigil ba yung kape? Anong nabigay sa atin na idea? So, siyempre, tuloy-tuloy, masaya na kami, no? Sa nangyayari dun sa P-Pop Cafe po yung tawag noon, no? Nung nagka-pandemic, tumigil. Sabi, paano na ngayon yan? So, one Sunday lang po kami hindi nagkaroon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin. Tapos sabi namin, ituloy natin, mag-live tayo. Kaya pag gusto niyo po makita kung ano yung itsura namin, yung first live namin sa P-Pop, matatawa po kayo dahil sa bahay po yun. At saka alam niyo, patumba-tumba yung aming mga camera, no? Wala pang Zoom noon. Nakakatawa. So makikita niyo po yung itsura. Pero happy na po kami yun. Di ba nun? Hirap tayo maghanap nung wala pa yung pandemic. Hirap tayo maghanap ng mga resource person. Nung nag-pandemic, ang dami namin na-invite. So, na-i-invite namin sila through the Zoom dun later on na nung may Zoom na tayo. Pero yung mga una pala talagang ang hirap talaga. Pero nakakatawa na tuloy natin. One Sunday lang tayo nawala. O one Sunday lang from the time na ng COVID ng March 20. At tapos nagtuloy na, nagkaroon na ng school. Muli na, may mga scholars na tayo. So sabi, ituloy nyo yung pagtuturo sa mga parents, mga scholar. So sabi natin, paano yan? Doon pa lang sa kapihan, busy-busy na yung mga volunteers natin. So, nagawa natin. Anong ginamit natin? So, nagamit natin ngayon yun. Yung pala ang plano ni Lord. No, yung sa P-Pop Live, kasi po meron kaming collection yan, nilalagay namin sa YouTube. Kina-shorten namin, no, tinatagal namin mga ibang commercial, tsaka yung mga greetings namin, wala doon. So, pinapapanood po namin yon. Tapos yun po yung nagiging usapan namin sa parents ng scholars. So nagagamit po yun. Open po sa inyo lahat yun. No? Pwede po ninyong gamitin yung mga talks doon. It's all about Amoris Laetitia. Yeah. Di ba noong nagsimula tayo, ang mga bisita natin, ang mga natin, puro matatanda. Oo. Sabi natin, kahit si Father Elmer sabi niya, sana yung mga youth maisama ninyo. Yeah. Naku, umabot ng 2 taon. Pero habang wala pa yung youth, tuloy-tuloy lang kami. Oo. Pero ngayon,
pagka pumunta kayo sa kapihan, halos pareho na. Ang dami ng mga adult at saka yung youth. So, kompleto na. Yes, may mga chikitin pa kami. Kaya family affair po talaga. Yeah. No, Oo, may family hangat day. yun. That is really the family day, no? Because you are there, yung family nyo with God the Father. Oo. O, di ba? So talagang yun ang family day. Bringing your family sa isang venue na they can all work together. Meron silang nagagawa doon. Kahit anong age group, hindi sila ma-out of place. Yeah. Yung pagkain natin, di ba ano lang tayo nun? Kape at saka cookies. Oo, Biskwit, di ba sawa-sawa na yan? At saka alam mo po, no, pag nagpaplano kasi sa mga corporate or kahit na mga minsan mga organization na mga malalaki, number one agad, kaya ba ng budget natin yan? Ang dami niya, huwag tayo masyadong mag-invite kasi hindi kaya yung budget. Wala po kaming budget, sa totoo lang. Sabihin, wala kaming pondo, no? Hindi kami nagko-collecta, ganyan. Pag may pangangailangan lang, may mga nagdo-donate. Ibig sabihin po that we continue to invite, no? Hindi kami natatakot na kahit punuin yung gym. Lord will provide us ng pagkain kung kailangan kumain. 'Di ba? Yung nga yung feeding of the 5,000, 'di ba? So sobrang baka maiyak ako sobrang kasing grabe si Lord talaga. Pinaparamdam po talaga niya sa amin yung miracle sa kapihan at saka sa lahat po ng ginagawa namin. Di ba? Sabi nila, yung ginagawa ninyo riyan na pare-pareho lang yung activity ninyo, no? Pero, tanungin niyo yung ibang pumupunta roon, no? Sila magsasabi kung ano na feel nila. Yan nga yung sabi natin, minsan meron sabi interesado. Gusto namin sana gawin sa parokya namin yan. Maganda, puntahan muna ninyo at maramdaman ninyo what is the feelings na namumuo sa mga uma-attend. Yeah, kaya we continue to invite yung mga communities na yung talagang organized na community na kayo, you try to visit and you can create that in your parish. Kasi po, hindi po lahat ng nasa mga parokya kasama sa community. Napakaliit lang po ang kasama sa mga communities and they need communities. Ngayon, yung pong kapihan na yon is parang community na rin po yan. Para doon sa mga walang community. And you can help facilitate kasi alam na po ninyo. No? Kaya we encourage you to help. Yan po yung maliit na pwede nyong maitulong. Simula natin, simple lang yung pangarap natin. Masustain lang natin yung ating ginagawa sa kapihan. No? Pag merong mga nangangailangan, pupunta ron, nagtatanong, binugbubuhot yung kanilang kabigatan. Ngayon, nagkaroon na tayo ng pangarap. At yung pangarap na ito, niyakap na ng mga iba't ibang ministry sa simbahan natin. Totoo. Ayun ang pinaka-importante pala. Correct. Alam mo yung pangarap na yan, yan ngayon ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kahit gaano kahirap yung journey natin, yung paglalakbay natin. Kaya, grabe talaga si Lord, no? Kasi wala tayong mga anong tawag doon pag sa architect, yung plano, no? Diba? Wala tayong ganon. So we just do kung ano yung bigay ni Holy Spirit, kung ano yung nandyan, ganon gawa. Binigay mo yung Amoris Laetitia, we started 2016, November 2016, nag-start tayo sa Amoris, Pagkat hindi naman natin alam yung synodality. Pero synodality na pala yun. Tapos sa kasunod synodality yung gusto ni Pope mangyari. Parang naalalayan na tayo sa simula. Hindi ba? Grabe talaga. So, kinikilabutan po ako kasi talagang hindi ko po talaga ma-explain kung gaano ka bait, kung gaano ka binabantayan tayo ni Lord sa ginagawa natin. So, siguro, first is simulan kung ano man ang meron. Ibig sabihin, you do not have to complete yung team, complete yung mga logistics, ano man ang meron, simulan na. Yes. Lalong-lalo na kung mararamdaman naman ninyo kung na-touch kayo ng Holy Spirit. No? Kasi hindi ka titigil hanggang hindi mo yan gawin. Kasi hindi na ikaw yun It's not about us. No, it's about the Lord.
siya, ginagamit lang po tayo. So, paano ka titigil? Hindi ikaw yun. And as we journey, habang naglalakbay tayo, ang naisip natin, saan ba tayo kukuha ng lakas para ma-endure natin lahat yung mga nakaka-disappoint, yung mga nakakapampahina sa ating loob? E di siyempre, ang binulong sa atin, siyempre, cling to the Word of God at saka yung mga formation, yung mita, ayan, talagang yan ang ginawa namin activity. Twice a week meron kaming ganyan. Kahit na 2 o 3 lang ang nandun, ba't tuloy-tuloy lang? Correct. At saka ang magiging maganda rin, yung individual formation ng bawat isa. O di ba ang ganda? Ibig sabihin yung formation, nangyayari sa sarili mo na kahit na, kunyari, nagkahiwalay, hindi na tayo nagsasama dahil napunta ka na sa ibang lugar, dala-dala mo pa rin, no, yung natutunan natin sa Amores, yung accompaniment. Yes. Di ba? Nung nagpaplano tayo, pagkatapos maiplano, talagang naiiba. Nagkakaroon ng mga changes na da-divert yung ating plano. Yan pala, yung bang pagtanggap mo sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi yung sa amin ang kailangan namin ipilit. Yes, totoo. Kundi, ano ba ang gusto ni God para dyan? Mm-mm. Yan. So, we are happy to move along kung ano ang gusto ng ating Panginoon. With the help of yung ating mga kasama, no? Kasi minsan sila ang ginagamit to let us know ano ba ang ating mga direction na ginagawa. We are also inspired by them, no? So, maganda po talaga yon na mga kasama namin, nai-inspire po kami na nakikita namin yung mga transformation nila, yung kanilang pagsiserve, no? Nakaka-inspire din po talaga. And isa rin po yun sa nagbibigay sa amin ng lakas na magtuloy-tuloy din. Kaya wag po ninyong nang malimutan yung mga sinabi ni Father dito na dala-dala po talaga natin yan sa atin. We were created for a mission. No, hindi po tayo created sa mundo ng ganyan lang. Hindi po. Meron talaga tayong dapat gawin. Halimbawa, nandito ka sa Amerika, tumutulong ka. And then eventually, biglang lumipat sa ibang lugar. Dala pala niya yun. Yes. Kasi paglipat niya sa ibang lugar, doon naman niya kinukumbinse o doon naman niya napapakita itong ginagawa dito. Yung makalat. yung accompaniment program ni Pope Francis. Para nga yun sa lahat di ba? So gusto niya lahat ng parokya sana magawa tulad din ng sinabi ni Father Joel, no? Nasabi niya na lahat sana ng simbahan maging welcoming, we can walk together. Yeah. Kung halimbawang ginagawa na ninyo, pwede nyo kaming para naman magpalakas ng loob sa inyo. Not really a smooth sailing journey, but marami kami na experience dyan that we can share with you para naman hindi humina ang loob ninyo in your journey towards this synodality program. And syempre para sa mga kasama natin, no, na nandiyan dyan, maraming salamat, no? God sees your hearts. No, the desire, no, to serve the Lord with all your heart. Yan po yung ating joy. Kaya lahat tayo sama-sama. Lilipad tayo sa magiging super joy tayo lahat. Kaya, up and away! Bye!